Ka-Express, Gilas Pilipinas maaring tumama sa isang major rooster jackpot matapos aprubahan ng FIBA Central Board ang bagong patakaran sa national status ng mga players. Isang rule change na direktang pabor sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa ilalim ng bagong regulasyon, ang mga manlalarong nakakuha ng passport bago mag-18 years old, imbes na dating cut-off na 16, ay hindi na ituturing na restricted players sa FIBA competitions. At dahil dito, biglang bumukas ang pinto para sa mas malawak na talent pool ng Phil-foreign players. Isa sa mga unang pangalan na agad pina-verify ni Gilas head coach Tim Cone ay si Jeremiah Gray, isang Phil-American guard na ipinanganak sa Thousand Oaks, California. At ayon kay Coach Tim, personal niyang tinanong si Gray tungkol sa eksaktong edad kung kailan niya nakuha ang kanyang Philippine passport dahil dito nakasalalay ang kanyang FIBA eligibility. Kung nakuha ni Gray ang passport bago ang kanyang ika-18 na kaarawan, maaari na siya maging fully eligible sa Gilas nang hindi tinuturing na naturalized or restricted player. Nilinaw ni Coach Tim na ang bagong cut-off ay before your 18th birthday, kaya't kahit ang passport na nakuha sa edad na 18 ay maaari pa ring maging disqualified. At dahil dito, aktibong gumagalaw ang Samahang Basketball ng Pilipinas upang i-verify ang passport timelines ng iba pang potential na players sa PBA, local leagues at overseas circuits. Ang layunin ay malinaw, sulitin ang bagong FIBA ruling para palakasin ang national team depth. Ang rule change na ito ay hindi lamang tungkol kay Jeremiah Gray. Ito ay structural shift na maaaring magbago sa long-term team building ng Gilas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, mas nagiging objective at mas bukas ang criteria ng FIBA. Isang development na maaaring magbigay sa Pilipinas ng competitive advantage sa Asia at sa global stage. Sa ilalim ng bagong FIBA rule, malinaw ang direksyon ng Gilas, mas malawak ang options, mas maaga ang recruitment, at mas strategic ang roster construction. So ang tanong ngayon ay hindi na kung may eligible players, kundi kung gaano karami ang biglang pumasok sa usapan. Ang bagong patakaran ng FIBA tungkol sa national status ng mga players ay maaaring maging isa sa pinakamalaking structural breakthrough ng Gilas sa nakalipas na dekada. Sa paglipat ng passport cut-off mula 16 pababa sa before 18 years old, biglang nagbukas ang pintuan para sa mas malawak na pool ng Phil-foreign players, isang bagay na matagal nang hinahangad pero laging nasasabit sa dating technical na limitasyon. Para sa Pilipinas na may malaking diaspora at maraming Phil ang prospects, ang epekto nito ay hindi maliit kundi transformational. Sa gitna ng development na ito, agad na umaksyon ang Gilas coaching staff sa pangunguna ni Coach Tim. Isa sa mga unang pina-verify ay si Jeremiah Gray, isang Filipino-American guard na ipinanganak sa Thousand Oaks, California. Hindi ito random na pangalan. Si Gray ay matagal nang nasa radar bilang isang versatile guard na may kombinasyon ng size, shooting at defensive discipline. Eksaktong profile na hinahanap ng Gilas sa modern FIBA basketball. Pero sa mga nakaraang taon, nananatiling tanong ang kanyang eligibility dahil sa lumang passport rule. Ayon kay Coach Tim, diretsahan nilang tinanong si Gray kung kailan niya nakuha ang kanyang Philippine passport. Hindi ito simpleng curiosity, ito ay critical verification. Sa ilalim ng bagong FIBA rule, ang passport ay kailangang nakuha bago ang ika-18 na kaarawan ng player. Kahit passport na nakuha, sa edad na 18 ay maaari pa rin maging disqualified. Kaya sa kaso ni Gray, ang eksaktong timeline, ang magdidikta kung siya ay magiging fully eligible o manatiling restricted. Ang kahalagahan nito ay higit pa sa isang pangalan. Ang ginawa ng Gilas kay Gray ay malinaw na senyales ng mas agresibong talent audit mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Ayon kay Coach Tim, inaasahang mag-iikot ang SBP sa PBA, sa local circuits, at maging sa overseas leagues upang hanapin ang mga manlalarong pasok sa bagong kriteria. Ang dating saradong pinto ay ngayon bahagyang nagbubukas at responsibility ng federation na alamin kung sino-sino ang maaring pumasok. Sa mas malaking larawan, ang bagong FIBA ruling ay nagbigay ng mas objective at mas patas na sistema para sa ating national team eligibility. Hindi na ito basta tungkol sa kung saan lumaki ang player, kundi kung legal at documented ang kanyang connection sa bansa bago ang isang malinaw na age threshold. Para sa Pilipinas, na madalas naapektuhan sa technicalities sa eligibility rulings, ito ay isang panibagong simula. Para sa Gilas, ang potential na eligibility ni Jeremiah Gray ay simbolo lamang
ng mas malawak na opportunity. Kung makompirma, siya ay hindi lang dagdag player kundi isang proof of concept na ang bagong FIBA rule ay tunay na gumagana para sa Pilipinas. At kung si Gray ay eligible, malaki ang posibilidad na hindi siya ang huli. So ang tanong ngayon ay hindi kung may darating na tulong, kundi kung gaano kalawak ang magiging epekto ng bagong patakarang ito sa hinaharap ng Gilas Pilipinas. Ang potential na eligibility ni Jeremiah Gray ay hindi lamang isolated case. Ito ay representasyon ng systematic shift sa paraan ng pagbuo ng ating national team mula sa dating reactive approach patungo sa mas proactive at data-driven recruitment model. Sa ilalim ng lumang sistema, madalas napipilitan ang Gilas na mag-adjust sa huling sandali kapag may eligibility issues na siyang nagresulta ng disrupted chemistry at limitadong preparasyon. Ngayon, sa mas malinaw na cut-off na before 18 years old, nagiging mas maaga at mas structured ang proseso ng identification. So, ibig sabihin, maaring simulan ng SBP ang passport verification at documentation checks at long-term tracking ng players bago pa man sila umabot sa prime years. Ito ay critical sa FIBA basketball kung saan ang continuity at system familiarity ay kasing halaga ng raw talent. Sa konteksto ni Jeremiah Gray, ang kanyang skill set ay eksaktong tugma sa kasalukuyang pangangailangan ng Gilas. Siya ay isang combo guard na kayang maglaro on-ball at off-ball, may kakayahang dumepensa sa multiple positions, at may shooting range na akma sa spacing-heavy modern offense. Pero higit pa rito, ang kanyang edad at experience profile ay naglalagay sa kanya sa sweet spot. Hindi masyadong bata para mangapa at hindi rin masyadong veterano para mawala ng upside. Kung siya ay maging eligible, maaari siyang i-integrate hindi lang para sa isang tournament, kundi para sa multi-cycle national team program. Mas mahalaga ang pag-usisa ni Coach Tim kay Gray. Ito ay nagpapakita ng coaching philosophy na nakatuon sa fit, hindi lang sa pangalan. Hindi hinahanap ng Gilas ang basta may dugong Pinoy, hinahanap nila ang players na kayang umangkop sa FIBA officiating, ball movement principles, at defensive discipline. Ang bagong rule ay nagbibigay lamang ng access. Ang selection at integration ay mananatiling mataas ang standards. Sa mas malawak na perspective, ang bagong FIBA ruling ay maaring magbago sa competitive balance sa Asia. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalaking diaspora, pero matagal nang hindi lubusang nakinabang dito dahil sa restrictive eligibility rules. Ngayon, ang advantage na ito ay magsisimulang maging tangible. Hindi ito nangangahulugan ng overnight dominance, pero nagbibigay ito ng mas malalim na bench at mas maraming lineup options laban sa powerhouse teams. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.